encounters, mga sightings ito? Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na? Mga experience, so meron kayong sightings ng mga UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels, beyond human comprehension. Us. Oh, really? Propulsion system. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pang edisyon mga kaibigan ng programang Gabi ng Misteryo. Hoy, kumusta na po kayo? Ngayon po ay gabi nga po ng Sabado. No? Very interesting po ating pag-usapan tonight tungkol po sa divine signs, symbols, and talismans. Ayan ha. And of course, ano nga ba ang naibibigay nito sa ating lahat? Bilang tao, maraming mga may mga symbols na nakikita natin, hindi na masyadong pinapansin. Although syempre bilang isang mananampalataya sa ating pong lumikha, karaniwan po sa talagang simbolo ng divinity ay yung krus. Yan ha. And of course, iba pang mga symbols na nakikita natin sa simbahan, sa mga religious activities ayan. And ngayon, dahil sa pumasok na nga po tayo sa buwan ng Pasko, Christmas month, Disyembre, maganda rin pong pag-usapan ito pong simbolo ng Pasko yung nga dun sa ating introduction kanina ay tungkol nga po sa Christmas tree, tungkol sa Belen, tungkol sa parol, and of course marami pa ho yan. Yan ating pag-uusapan ngayong gabing ito mga kaibigan, and yung pong usual din po na ginagamit natin mga kasamaan sa larangan po na spiritual na mga talismans and other iba nga gumagamit ng mga sigils ba yun, mga angelic sigils Ngayon sa ating programa kaibigan, let's welcome ating mga kasamaan sa ating programang Gabi ng Misteryo. Ating munang i-welcome back sa ating program via Zoom si Miss Cora Guidote ng Auhay Philippines, ang ating Reiki Master Teacher. Ma'am Cora, welcome back sa ating program Gabi ng Misteryo. Nawala. Nawala si Ma'am Cora. Alright. Mamaya ating balikan si Miss Cora sa via Zoom. Ating munang i-welcome ating makasama dito sa studio. Nandito sa ating studio, mga kaibigan, si Brother Elias. Brother Elias, welcome back sa ating program, Gabi ng Misteryo. Thank you po sa lahat, lalo na sa Bro Ray. Good evening po. Parang hindi ka masigla. May ubo po kasi. Makulang pa ng kape. Hindi. Inuubo ka ba? May parang may Oh. Ay saka ngayon dahil sa nagpapalit ng panahon, hindi maiwasan na nagkakaroon ng ganyang epekto sa atin And of course, yung pong mga nangyaring astronomical events sa paligid, nakakapekto rin po yan sa atin. Yung mga pagbabago po sa tawag dito, nagbabago yung ating enerhiya. Alright. Mamaya ating balikan si Brother Elias. Brother Jay, muli magandang gabi sa iyo, Spiritual Guide Philippines. Magandang gabi po. Salamat sa imbitasyon at maganda yung ating tatalakayin about sa talisman at mga symbols. Ayan. Si Brother CJ, kumusta ka na Brother CJ? Hello po, magandang gabi po sa lahat. Paki-on yung microphone ni Brother CJ yan. Hello po. Ayan. Ikaw, unahin lang kitang tanungin, Brother CJ. Nung pumasok ka sa spirituality, ano yung unang-unang symbol or sign na talagang nakuha ng iyong attention? Yung yung Star of David. Star of David. Bakit? Bakit Star of David?
Ewan ko po, siguro nung bata pa lang ako, actually yung laman ng notebook ko, puro ganun eh. Elementary days, ang mga dinodrawing ko, Star of David, Eye of Providence, yung triangle na may eye. So, curious lang ako bakit ayun din yung ginagamit ng flag ng Israel, kung saan nakatira si Jesus Christ noon. So, ayun yung unang pumukaw ng atensyon ko sa spiritual na symbol. And then yung third eye, din yung triangle na may eye, which is yung Eye of Providence. Ayun po yung Eye pinaka, of Providence. doon po ako naging pinaka-interesting noon nung pumasok po ako sa spiritual. Yun ba yung ginagamit ng mga ano ba yan? Brother Elias? Yung mga nag-aanting. Mga antingero. O Opo, yun, anting. yung may mata sa gitna. Tres pico. Tres pico po. Tres pico. Na triangulo. Apo. Yung bang gamit nitong Star of David, ni-research mo ba? Kung paano siya gagamitin? Actually, nung time po na yun is nagre-research ako. Then, mas nabaling yung attention ko sa may pentagram o yung tetragrammaton. Oo. Which is yung star lang. Then, ayun yung na-realize ko sa pagre-research ko is yung pala yung symbol ng 5 elements. Oo. Which is yung fire, earth, air, tapos sa water, tsaka yung ether. Napag-usapan tuloy yung ito. Nakikita niyo yung rainbow na yan. Sa naman po, sa may Star of David, yung na-research ko po doon is as above, so below. Yung triangle na naka-upright, which is yung as above, then yung triangle na naka-downside, which is yung so below. Which is the balance. The union of spirit and soul. Yung Star of David. Opo. Parang ano nga raw yun? Parang masculine, feminine. Opo, yun po. Divine masculine, Na nagkaroon ng feminine. union. Opo. Oo. And speaking of that, pinapakita rin dito yung Biren. Mamaya malaman nga na, ano bang kahulugan sa atin itong mga symbol. Ito, yung Merkaba, Brother Jay. Itong Merkaba, paano mo naman na itong Merkaba symbol na to? Yung first tattoo ko na Merkaba is galing ito sa may ceremony namin. Tapos, pinapipili ko kung ano yung gusto kong ilagay. And then, tinitignan ko maigi, pinapakaramdaman ko hanggang sa napili ko yung Merkaba. Bakit? So, maganda yung energy niya sa akin, yung protection niya sa akin, at yung binibigay niya sa akin pag nagme-meditation ako. Iyon. So, ginagamit ko rin siya for protection. So, ang Merkaba kasi, tinatawag itong Mer is light. And then yung Ka is a spirit, and then Ba is the body. So, ginagawa rin siyang, pwede rin siyang maging vehicle through sa meditations natin. Sa mga mahiling mag-astral travel din, so, yun yung nagiging protections natin papunta sa mga ibang dimensions. So, mula ba noon nagagamit mo na ito sa spiritual journey? Yes, opo. Nagagamit ko po siya. Pag nagme-meditate po ako, isa rin po siya sa binivisualize ko itong Merkaba nito. Very interesting yung combination nung para rin siyang Star of David, no? Opo, kaso naka 3D. Naka 3D siya. 3D. Oo. Sabi nila ganito raw sakyan ng ibang mga galactic beings eh. Di ba? Magkakaalaman niya in the future kung totoo nga ba. Iba parang iba ang biro parang Jackstone. Pero ano po yan, it's a holy symbol actually. Yes, ginagamit nga to for spiritual practices. Actually, symbol din niya is symbol din ng balance. Kung papansin mo lahat ng tatsulok niya nakapantay. Tapos yung mid niya is yung tinatawag namin, kung tawagin siya namin is 0 point. Yung pinakagitna. So, yung kailangan ng balance para mas magamit mo siya na maayos. Kasi kung wala tayo sa balance, pwede tayo mapunta sa ibang angle niya. Marami kasi yan yung 6 na point niya. Pag hindi tayo balance, pwede tayo mapunta sa baba, sa taas, sa kaliwa, kanan, ganun. So, kailangan i-balance natin yung emotions, puso at isipan. Oo. Itong mga talisman na to, Brother Elias, yung mga yan, mayroong sign ni Saint Benedict at iba pa. Ikaw, anong ginagamit mo? Actually, pare-pare. Paki-on mo yung Lahat po naman yata nagsimula dun sa third eye, yung tatsulok o yung mata.
Tres Pico. Yung Tres Pico lahat po. Kasi nagiging curious tayo, lagi natin yung nakikita. Connected siya sa Eye of Horus kasi mata din siya. Mhm. So, nung sinearch ko siya, knowledge pala siya, talino. So, parang nag-open, awaken. So, pagka nagkaroon ka ng ganun, bukod sa protection na pwede mong gamitin, actually, yung sinasabi ng tetragram, lahat yan connected. Ito, tetragrammaton. Tetragrammat. Ano yan? Tetragrammaton. Yung, Ipakita mo nga, itaas mo nga konti. kita po ba? Oh, yan. Yan po. Oh. Ito po ginagamit na seal. Yan, ipakita mo. Yan. Sige. Habang ginaganyan pa, ipaliwanag mo. Yan po, ginagamit ko po yan. Ipakita mo lang. Oh. Na meron, makikita nyo rin po siya. Pag ginanon, para siyang triangle din. No? So, pag ganun din, parang halos connect sila lahat dun sa Star of David, dun din sa sinasabi nila. Pero to ginagamit ko siya pagka nagki-cleansing ako. Pwede siyang pangsara, pwede siyang bakod o protection. Kapag ikaw gagawa ng mga rituals. Pero lahat po yan, china-charge. Paano sina-charge? Bukod sa sinag ng bot, kung meron kang seal nito, ingatan, pwede siyang ilaminate, pwede siyang dali na mas maliit. O yung iba tinatatunga yung iba linalagay sa katawan. Ngayon, magiging protection mo siya kung i-charge mo siya, parang ipoprogram mo sa sarili mo. Akong ginagawa ko kapag may bahay, mayroong bad spirit, isisil kong ganun, magsasign ako ng ganun ng star, pwedeng maging parang shield doon, hindi na pwedeng makapasok o maging shield siya doon kung meron dong energy na hindi maganda. Halos lahat sila connect. Yung Eye of Horus naman, kapag ginamit mo ganun din. Pero sandali lang, huwag mo nating iwan to. Okay. Yan din yung yan din yung simbolo ng parol. Opo, yan, Di ba? star din siya, no? Yung Christmas, yung parol. Pero nandito po kasi yung apat na salita sa Kabbalah, yung YHWH. Ano yun? Yung Yod He Vav He, yung pangalan nung sa Kabbalah, familiar yun eh. Yun yung pangalan. Di ba ano yun? Di ba Yahweh yun? Opo, nilagyan na ng symbols, para naglagyan ng balo para maging Yahweh. Oo. Kasi ang nagpakita kay Moises yun, ito nakikita to, yung YHWH, yung connected siya sa apat na letra. Mm-mm. So doon nakikita mo, yun yung tinatawag ng mga panahon ng Hudyo, yung pangalan na yun, powerful yun eh. Kaya doon sa Israel meron parang lumabas daw na doon sa pader, merong lumabas minsan, kailan lang na parang lumabas yung pangalan ng YHWH. Doon parang pader yun eh. Mm-hmm. Naghihiwalay doon sa Palestine na ano yun eh, biglang lumabas yung letrang yun na YHWH. Kasi nag-aawa yung Palestine tsaka isa, Hudyo. Mm. So lumabas yung ganun, parang sabihin iisa lang. Oo. United lahat, kahit ano ka pa, kung Palestine ka o Hudyo ka. Kasi eto ginagamit tong kahit na anong gawin mo, pwede siya, kaya kita mo parol din noon, pero effective to. Gamitin siya, pwede siyang gawin na mas maliit, pwede siyang protection. Pero i-charge siya. Yung bang parol pwede rin gamitin sa ritual? Kasi kaya siya star, yung tinapat dun sa Belen. Oo. May ano siya, astrological Oo, di ba? Opo, astrological, galing doon. Kaya naging parang star siya. Pero to element din kasi to element. So, definitely, yung ganyang symbol ay ginagamit ng mga spiritual practitioners. Pero, ano rin to, Brother Jay, no? Black and white din to. Opo. You can use that sa good and others, they can use that sa kalokohan. Yung iba witchcraft, kinagamit din siya. Ito ang cross nila sa witchcraft. Pero may white witch po. Oo. Ito yung ginagamit nila. Ito yung cross nila. Ako naman, kung nakabaliktad siya na yung dalawa patuloy sa taas, delikado na yun. Pabaliktad. Yan na yung kalaban. Apo. Yan na yung dark. Wala din yung pinagkaiba doon sa cross. Di ba pag sinasabi binaliktad mo rin yung Antichrist. Bumabaliktad din. Oo. Kaya wag mo natin gagawin yun. Usually yung tetragram nakikita yun sa mga group ng mga Wiccans. Oo. Kasi chinachant nila yung 5 elements din. 5 elements din ang ginagamit. Pero dito naman tayo, ay kinakampanya naman natin dito yung divine practice. Apo. Anyway, so marami mga... Yung third eye. Yan, ito yung Tres Pico na binabanggit mo. Apo, yan po. Actually, sa mga mason,
Ganyan din yung kanilang Apo. Kasi nga awaken po yun. Ibig sabihin na open ka. symbols. Hmm. Apo. So makikita nyo po meron po siya. Pero yung meaning po ng bawat salita ng Saturn binabanggit ni bro. Oo. So may meaning bawat letra. Oh. So connected siya sa fire, sa lindol, yung tubig, apoy, lupa, hangin. Mm-mm. So pag ginamit siya, pwede siyang maging protection sa bagyo, sa Okay. sunog, sa kalamidad. So ginagamit itong So sa spiritual practice ginagamit tong Apo. Sator Rotas na to. Apo, sa Torarepo, yun. Arepo sa kung anong kalamidad, ganon. Apo. Kasi apat na element, may tubig, may lindol, apoy, lupa, yan, hangin. Hmm. So pag ginamit siya, nakita mo nandito po sa ilalim yung Saint Benedict. So Oo. itong mga seal na to, pag alam ng gagamit, ginagamit ko po siya sa bahay. Mm. Protection sa bahay po. Kasi yung bahay normally may sunog. Nasubukan ko po to dun sa isang bahay na linagay namin. Oo. May sunog pero yung apoy po pag ganon, hindi pa papunta dun sa bahay. Palayo. Palayo, imbis na pag ganon. Talaga. Ito yung, kasi nandiyan yung Saint Benedict sa ilalim. Oh, yung CSPB. Apo. Cruz Sancti Cruz Patris. Sancti Patris Benedicti. Apo. Oh, ginagamit yan sa exorcism. Apo. So pag Yung, kinunik mo silang dalawa, Hmm. mas powerful po. Talaga. So subok mo na to as Apo. spiritual healer. Ito po yung ginagamit ko sa bahay na dinidikit ko. Oh. Sa maliliit. Alin dyan yung dinidikit mo? Alin dyan? Buo siya, mas maliit lang. Yung buong ganyan, yung Apo. may mga nakasulat. Apo, pero dinidikit mo talaga yan. pero maliit lang. Kasama yung mga Gloria. Lahat yan ganon. salitang yan. Talaga? Oo. Pwede yung kabisaduhin Oo. kasi ang alam lang natin sa Torah Repotenet Opera Rotas, pero may mga meaning bawat letra. Pero nararamdaman mo ba yung energy? Ikaw, Brother Jay, kapag may mga ganyan mga symbols, nararamdaman mo ba yung energy na ini-emit ng mga symbols na yan? Yes, meron din po siya. Oo. Kasi ako galing din ako ng lihim na karunungan, LNK. Oo. Ganyan po yung mga practice. So, yung mga symbols na yan, once na nakalagay ang symbols, nagkakaroon siya ng energy. Mhm. At kailangan paniwalaan natin yan. Kasi pag wala yung faith natin, is hindi rin siya tumatalab. So, kailangan lang ng faith, kailangan ng paniniwala. Oo, ayan. So, dapat seryosohin mo lang. Yes, apo. Hindi yung laro-laro lang, ano? Yes, so, Pero yung iba, ginagawang biro, yung mga ganyan mga practices eh. So, meron pa rin bang ano yun? Merong ding effect yun? Pakion muli yung mikropono mo, brother. Pag hindi po tama yung paggamit, lalo na intention, Oo. imbis na mag-seal ka, baka lalong, minsan nga, kahit word lang pag hindi tama mo babanggitin. Mhm. Kasi powerful po yung mga salitang yan Talaga. Ano ba, binanggit mo siya, imbis na protection, pero parang linaro mo. So bukod sa walang bisa, baka ibang enerhiya yung magamit mo. Ayan. Pwedeng maging harm sa inyo. Oo. So, hindi basta-basta. Ginagawa lang po ito, ginagamit lang po ito ng mga well-trained na mga practitioners at sa mga nasa ganitong larangan Apo. ng lihim ng karunungan. Apo. Ayan po pinaliit na siya, pero iba naman. Ano naman yan? Saint Benedict din po siya. Saint Benedict naman pero siya. pas liniliit, pwede rin siya ilagay. Kung yung iba ayaw po Pwede rin ilagay yan sa may pintuan ng Opo, bahay. sa bahay po. Meron po siyang bilog. Nakikita nyo po, meron lang naman triangle doon sa gitna. Pero ito, nilalagay lang to once na yung area, I-bless na. once yung area ay na-cleanse na at na-bless na. Opo. Para wala nang ibang papasok. Opo. Parang pangontra din po siya ng bahay, katulad Oo. ng tao. Mm-mm. Kaya mga seal siya Kaya po walang, yung kanina may salita doon, pero pag pinaliit ko na yun, halos hindi mo na mababasa katulad nito. Pero andun yung effect. Opo. Andun yung enerhiya niya. I-incense pa muna to. Dadasalan muna bago ikabit. Ang napapansin ko lang, based na rin sa experience mo, Brother Elias, bakit hindi crucifix? Although iba naglalagay ng crucifix Apo. sa mga pintuan. Opo. Marami pong klase ng mga symbols, divine symbols. Ito isang part to. Si Saint Benedict kasi siya, so santo, no? Dito wala kang makikitang cross, pero nandiyon yung medal ni Saint Benedict yung bilog. Oo. So may cross din siya doon sa loob. Sa gitna. Opo. Ayan na mga kababayan. Pinag-usapan lang po natin to kasi especially sa mga panahon ito na talagang marami tayong mga hindi na pinapansin na mga ganito mga
mga symbols and signs kasi nakasanayan na ho natin nakikita sa araw-araw pero meron pa ho yung effect sa atin. Actually, napakahalaga ho yan na malaman natin yung mga epekto sa atin. Dito pa rin po sa ating program, Gabi ng Misteryo. Sayang lang din nakakonect si Ma'am Cora. Hingan sana natin siya ng paliwanag yung itong mga heavenly signs. Recently, nagkaroon ng rainbow. Ikaw, Brother Jay, kapag nakita ka ba ng rainbow, ano ang meaning para sa iyo? Ang rainbow kasi sa akin for me, pag nakakita ko ng rainbow, dati kasi pag sinasabi, pag nakakita ka ng rainbow, mag-wish ka. Oh, yes, Ayun yes. yung panahon ng mga Technically, yun kabataan. sabi, mag-wish ka, nakakita ka ng bahag ng hari. Ayun. So, ganun pa rin yung na-adapt ko until now. Oo. So, nagpapasalamat sa beauty ng earth, sa nilikha ng Panginoon. Sabi, auspicious nga raw yan pag ganyan. Yeah. Kumbaga, magbibigay ng biyaya ang Pong Lumikha. So, yun yung ginagawa ko. Nag-wish pa rin ako kasi kailangan manatili yung inner child natin para mas mag-heal siya. Oo. So, nagkakaroon naman ng katuparan. Yes, nagkakaroon ng Talaga. katuparan. May isa pang kwento dyan Yun daw pinakadulo ng rainbow, nandoon daw yung Kayamanan. Pero nag-try ka na ba noon? Na pinunta mo yung dulo nung rainbow? Hindi ko po alam kung paano ko pupuntahan. Slide. No po. Hindi, siyempre out of curiosity mo lang. Pero naisipin mo parang maganda kung makikita ka. Kung talagang meron, no? So, kung ganun. Pero I think hindi naman siya physical Maybe nasa kabilang dimension. Baka portal siya. It's a portal. Andun daw yung karian ng mga engkanto, ganyan. Oo, diba? May mga nagbabantay daw doon. Meron pa nga pag umulan tapos may rainbow. May kinakasal nga. Kasi tingnan mo ito. Ito, nakunan ko to Tapos tingnan mo yung cloud formation na yan. Tingnan mo yung cloud formation. Parang may mga nakatayo. Na, Ang ganda. di ba? Parang may kabayo. Hindi pa sa ko dulo. ma-decipher yung meaning pero there is a meaning You can decode the meaning. Depende na rin sa kung ano yung pumapasok sa iyo. Di ba? Parang ano yun? Parang may mga tao. Di ba? Parang may mga- nag-uusap-usap. Nag-uusap sila, Meeting. may pulong-pulong sa kaunlaran. Dahil tapos merong nagbibigay ng biyaya sa kanila, binabasbasan sila ng rainbow. Possible din siguro na ipinapakita sa atin ng universe yung mga lihim na ginagawa ng mga hindi tama, yung mga naayon. Oo. So parang pag tinaasa natin yung awareness natin, ibinibigay na yung mga sign, ganito yung ginagawa nila, baka yun din yun. Parang nire-reveal. Nire-reveal niya. So may revelation na ganun. Yes. Ako, para sa akin, parang pag-asa siya Oo. Yun. Sa kabila ng lahat ng bagay, parang sinasabi ni God, may pag-asa pa kung ano man yung pwedeng mangyari sa Pilipinas o sa mundo. Parang related din sa mga nangyari sa ating kapaligiran. Opo. Parang hope po. Ayan. Parang yung may dagdag po ako, yung sa kwento po ni Noah, yung doon po lumabas yung first rainbow, di po ba? Yung, di ba ginuno po ni... Covenant daw yun. Opo. It's the covenant of God sa humanity Opo. na hindi na niya gagawin yun. It's a sign of renewal. Oo. Parang yung rainbow na dumaan, this week is para siyang ending of karmic cycle, renewals, parang ganun po. Ayan. Ako, makita ko lang yung rainbow, masayang-masaya na ako Para yun nga, nauukat sa isipan ko, walang mangyayaring paggunaw ng mundo. Kung ano man ang mga changes na ating naranasan sa ngayon, kasama yun sa proseso ng pagbabago. Especially ngayon ay talagang meron tayo nasa process tayo ng ascension to the fifth dimension. Di ba? Ayan. Yan, kayo mga kababayan sa ating mga nakatutok sa ating program, baka pwede kayong makapagbigay ng inyong mga insight, ng inyong mga nararamdaman at nakikita sa paligid. Maging lang ho tayo, maging aware lang po tayo sa mga signs na yan, mga symbols na yan. Kasi diyan po nakikita na nagkakaroon ng communication sa atin ng mga divine beings, ang Pong Lumikha para makatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Atin munang i-shout out yung ating mga nakatutok sa ating program Gabi ng Misteryo tonight. Si Topher Mendoza, magandang gabi po. Lakay Sir Ray, always listening po from San Jose del Monte, Bulacan. Ayan na. Si Seth
Navrek Sabes. May binabanggit siya rito, Deuteronomio 18, verse 10 to 12. Check mo nga yun, Brother Elias. Deuteronomy. Ayan, sa Biblia to, Biblia, ha? Basa! Deuteronomy 18, verse 10 to 12. Basa, Brother Elias. Deuteronomy 18, Verse 10 to 12. 18. Ayan na. Mabigyan tayo ng wisdom na binahagi sa atin dito ni Seth Nabrek. Baliktad tong pangalan siguro na to. I think yung Sebastian to eh. Tama ba ito? Sige nga, ano nakalagay? Teka lang, hindi ko alam kung Parang nag-aalangan ka pa dun sa Ito. Biblia ba yung binabasa mo? Ha? Sige nga. Ano? Hindi ko alam kung connected siya doon. Pero nakalagay dito. There shall not be found among you anyone who burns his son on his daughter or to the offering of anyone. Ano yun? Parang ano ba yan? Masyadong malalim yun. Kaya nga parang malalim. Hindi ko parang malayo siya doon sa ano. Hindi mo ma-connect. Parang hindi siya connected. Nagsishare lang siya ng gusto niya sabihin. Si Caleo Habares, magandang gabi sa iyo. From Puerto Princesa City, Palawan. Oy, Ma'am Jessie Ann, kumusta ka na? Happy viewing. God bless you all. Sabay-sabay tayong matuto for tonight's episode. Totoo po yan. We can share our wisdom together. Ayan na. Si Miles Cristobal, sir. Yung mga natatraffic ko ngayon, dagdagan lang po ninyo ng todong pasensya. Ha? Kasi po talagang Christmas rush na, no? Wag ho nating sabayan ng init ng ulo. Brother Arvin Capasilio, magandang gabi sa iyo. Si Ron Bustamante, magandang gabi din sa iyo. Si Nelson Malinaw, malinaw na malinaw ang dating mo sa ating program. Alright, so pinag-uusapan natin to dahil nasa Christmas season na po tayo. Marami mga symbols na dapat nating pagtunan ng pansin. Itong Belen na lang, Brother Elias, how do you explain itong meaning ng Belen? Pakion mo. Malalim ang mula pa sa ating pagkabata. Kapag nakakakita tayo ng Belen, sign yun ng isang magandang nangyari sa buhay ng mga Christian. Sa Christian, kasi Christian tayo. So, pagka nakakita tayo ng Belen, parang nakikita natin na si Papa Jesus bilang anak, nandun siya sa Belen. So, nandun siya, yung humility niya, yung pagiging mababa niya. So, kaya natin. O di ba nga binanggit na ipinanganak siya sa Sabsaban? Ano po, yun, O di ba? Yun, dun lang siya Doon lang siya pinanganak. Yun ang meaning nun parang talagang binababa mo yung sarili mo, nagiging humble ka. Yun ang paalala sa atin, maging humble naman tayo. Huwag tayo maging hambog. Dapat maging humble. Siya nga, doon pa sa Sabsaban, tapos mga hayop pa yung kasama niya. Hindi naman. So yung pagiging simple. Pagiging, hindi siya nagreklamo. So doon binigay ni Papa God. Tayo siguro, hindi rin tayo kailangan magreklamo kahit anong dumadating. Kahit na anong unos dumarating sa ating hindi buhay. Tayo magreklamo. Kasi si Papa God, hindi nga siya nagreklamo doon. Pwede nga siyang ilagay sa mas maganda Lahat ba ng mga Ascended Masters hindi man nagreklamo, Brother Jay? Karamihan ng mga Ascended Master is talagang dinaanan yung suffering kasi. Bago nila ma-reach yung talagang higher knowledge na yung kanilang enlightenment. Oo. Talagang regardless kung anong religion to, no? Yes, opo. So, sa mga Ascended Masters kasi, ito yung wala na silang pakialam sa mga nangyayari na rin. Kasi nga, mas nakatuon sila sa tinatawag nilang yung higher knowledge nila. Kumbaga, hindi na sila naapektuhan sa mga nangyayari sa mundo, sa mga tao. Ang focus na lang talaga nila is yung kanilang peace, yung kapayapaan sa isip. So, actually, si Master, si Lord Jesus Christ, abay, di ba talagang dumaan siya sa matinding paghihirap, ano ba yun? 40 days, ba yun? Nasa, wilderness?
Ha? Nasa ilang. Apo, ilang. Oo. Desert. Doon din sa sinubok. Ano ha? Oh, yan. Actually, lahat din ng mga no? Si Moises, sino pa ba? Si Aaron ba yun? Sa Aaron. Oo. Yung kapatid ba niya ano yun? Ni Moises? Yung Nagiging kapatid biblical na tayo. Actually, Oo. kahit tayo nakaka-experience yan. Oh, yung ano natin, di ba? Yung hinaharap natin yung shadow works na Shadow binabanggit works. natin. Oo. Yeah, so meron kasing dalawang both dark and light. Pero kung mapapansin nyo, lahat yun, teacher din. No? Kaya nga, sa pag yung mga ascended master, pag tumingin yan sa bawat tao, wala yan nakikitang darkness, kundi love lang. Peace. Oo. Yun yung mga, ganun yung mga ascended master. Ikaw ba, Brother J, ano ba yung matinding mga napagdaanan mo na? Nako, madami po. Puro death and rebirth nga eh. Talaga? Death and rebirth, Oo. near-death experience. Talagang halos naging suicidal na rin. Gano'n? Oo, Umabot ka sa ganung punto? Umabot din ako sa Wow. ganun. Oo. Buti hindi naman. Hindi siya natutuloy. Oo. Tapos yung mga, ang matitindi kasi yung mga episode na tinatawag natin na Dark Night of the Soul. Yung pag dumadating kasi yung Dark Night of the Soul natin, yung para tayong magiging crazy o parang mababaliw, parang mamamatay ka. Kumbaga para kang nawala ng future. Ganun yung may experience mo sa Dark Night of the Soul. Oo. Kaya pag yun ay naharap natin at na-heal natin, malaking ginhawa yung may experience natin sa life natin. Kumbaga, yung mga darating na process sa'yo is hindi mo na siya gano'y iindahin kasi inabot mo na yung ganun lessons sa life natin. Alright. Kumbaga, dumating man yun, saglit lang, dadaan lang siya sa'yo. Ayan. Yun. Napag-usapan itong mga divine symbols and signs and talisman tonight. Atin namang kumustahin ang larangan ng sararangan ng mga animals. Merong ipaliliwanag sa atin si Miss Maricris ng Voiceless Whispers kung bakit pati mga animals nakikinabang din sa kanila. Meron ding benefit sa kanila yung paggamit ng mga talisman. Ating ang ipasok itong paliwanag mismo ni Miss Maricris ng Voiceless Whispers. Go ahead. Hello mga kamisteryo, ako nga pala si Maricris ng Voiceless Whispers at ako ay isang animal communicator. So narito ako ngayon para mag-share ng kaunting knowledge about talismans and symbols as they relate to our animals. Number one, our animals don't really prefer yung mga physical objects that we put on them, we make them wear, no? It's because, number one, it may cause them physical stress. It could be too heavy, it could be difficult to wear. Sometimes also, it could be harmful or a possible source of hazard. Kung halimbawa, nasabit sila, di ba, because of that object. So, it can cause them harm. And then, also, hindi sila nakaka-relate, no? The way we put meanings into these symbols. For example, religious symbols, no? Merong ibang meaning ito for us, humans, because we relate to that sign or symbol because we are religious or we relate to that certain religion. Pero yung animals natin, they always remain neutral, no? So, however we feel strongly about a particular symbol, hindi yun ganun nagtatranslate sa kanila. Even if religyoso ka to begin with and your pet is always with you. Okay? And then, our animals are also preferring clear, uncluttered energy. So, ang ibig sabihin nun, they relate more closely to Earth. As an animal communicator, I would say, mas relate sila sa mga crystals, crystal energy, and healing energy of the divine, no? Like Reiki energy. So, mas gusto nila yung mga ganon, clear energy, no external objects included. Also, another thing na gusto kong banggitin is, if we make them wear symbols or talismans, for example, it could actually mask an issue. For example, may sakit yung animal nyo and let's say merong powerful talisman talaga na it could do, miracles for them. And we put it on them. We might not be targeting the real issue para matulungan sila and relieve them of their symptoms. So parang natatakluban lang yung real source of the problem. So if you are going to make your animals wear a particular symbol, maybe for healing, diba, or for protection, I would recommend keep it to a very small number of days. For example, 1 week lang, 2 weeks, or at most 1 month. If you do that,
tanggalin mo afterwards, make their energy rest. Kasi they are naturally sustaining their own energy, no? By connecting to the divine. So, keep your animals neutral as much as you can. Maybe you can put collars collars na merong mga protective crystals and symbols when you go out, no? Kasi it's also important to reinforce the energy field when you're outside, maraming tao, maraming external sources of energy na pwede nyo makasalamuha. Okay? So, yun lang po. Salamat po sa pakikinig. Bye-bye! Thank you, Miss Mary Chris, sa ibinahagi mo sa amin sa mga animal. Kasi mga animals talaga, mga sensitive sa energies yung mga yan. So, may time na talagang, actually, sila yung unang-una nakakita ng mga beings sa paligid. So, may time na sila'y natatakot. So, they also need some protection using some talismans, some protective crystals. Yan ha. Tulad nung binubuting-ting mo dyan, ano yung mga binubuting-ting mo, Brother Elias? Ano mga bato yan? Bato-bato sa langit, ang tamaan ay... Part ng talisman, yung mga bato, kasama din yung mga crystals. Oo. Katulad nito, yung amethyst. May amethyst ka. Apo, amethyst. Kapag suot mo ba amethyst, anong feeling mo? Hinihigop niya yung negative So, tinatanggal yung negative. Okay. So, maraming tao na gusto hindi lang naman mga stone about protection, gusto rin nila yung tungkol sa love, sa money. Mhm. Katulad nito, money magnet. Ano naman yung money magnet mo? Pampaswerte daw siya. So, Para ka palang feng shui expert, no? stone siya, pero money magnet. Pag meron pong puting magnet, kumakapit po to, pero bato to. Dumidikit siya dun sa white na magnet. Talaga. Anong klaseng bato yan? Hindi ko alam, hindi siya meteor pero nakuha ko lang siya money magnet kasi dumidikit nga siya sa magnet. Okay. Sige, So, sige. parang pang So, ano matagal ng na siya yan sa Opo. possession mo. Ito, good luck din para sa money, buto naman ng langka. Hindi naman ganyan ang buto ng langka. Ano ba yung tawag dito? Mutya. 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 Opo, mutya. Ito po yung kalikasan, pag binuksan nyo yung lahat ng klase ng prutas o anumang gabat, may mutya. Mhm. So ito na binigay lang na isang kaibigan. Ayan. Alright. Sige, maputol muna kita, Brother Elias. Nagbabalik sa ating Zoom, mga kaibigan, si Ma'am Cora. Miss Cora, kumusta na po kayo? Welcome back sa ating program, Gabi ng Misteryo. Pasensya ka na, medyo na-late ako kasi may nagkaso ko dito No problem, ma'am. sa bahay. May nagkasakit kasi kaya Oo. maiwan. Ano yung gusto nyo ibahagi sa amin tonight? Magandang Regarding... gabi sa iyo, Ray, at saka sa lahat ng nakikinig sa iyo. Yes, ma'am. Opo. Go ahead, ma'am. Sa inyo binigay. Well, di ba sabi mo, pag-usapan natin yung mga simbolo, at saka Yes. So, since Reiki master ako, isa sa pwede ko ibahagi ang mga simbolo, dalawang klase yan eh. Yung isa, pwede kang magbigay, yung isa naman, binibigyan ka ng mensahe. Mhm. Diba? So yung Reiki, nagbibigay yan kasi nagiging channel ka ng energy pag ginamit mo yung mga symbols na ibinigay sa atin para maging channel tayo for healing. Yes, Yan. So yun yung kagandahan ng Reiki. Meron din naman mga symbols na binibigay sa atin kasi meron gustong mensaheng ibigay sa atin, diba? ng Panginoon o mga angels or mga galactic friends natin. Kunwari, mga rainbows, mga mga solar events, ganyan, or maski mga halimbawa, ano ba to? Mga downloads, no, mga inspirations, ganyan. So, or mga dream codes. 'Di ba pag nananaginip ka, minsan di mo maintindihan ano ba yung ibig sabihin ng Oo. panaginip ko kasi May mga parang meaning. napaka-weird. Mhm. Actually, lahat ng panaginip ay weird kasi yung ang dreams natin are coded. Opo. So kunwari pag nakakita ka ng kotse, tapos nakasakay ka doon sa kotse, yung kotse, simbolo 'yon ng buhay mo. Mhm. Sino ba ang nagmamaneho ng kotse? 'Di ba? Maaring ang nagmamaneho ay ikaw. Pag ikaw ang nagmamaneho ng kotse, ibig sabihin nun, ikaw yung in control of your life. Yes. Pero kung iba yung nagmamaneho ng kotse, parang Iba sinasabi kumokontrol. sa'yo ng panaginip mo,
teka, dapat pag-isipan mo kasi parang iba ang nagdidesisyon para sa iyo. Yung ganon. So, kailangan pag-isipan mo kung ano. So, may mga ganong instances. Kuwari, lumalangoy ka sa dagat o sa tubig. Ibig sabihin parang you're going to a more spiritual experience sa buhay mo. Kaya parang kailangan pag-isipan mo kung ano yung mensahe na binibigay sa'yo. Yung ganon. So, iba-ibang klaseng dreams and symbols. Pero para sa akin, yung Reiki, ang pinaka mahalagang simbolo na binigay sa akin ng Panginoon kasi nakakatulong ako sa kapwa ko kasi ginagamit akong channel para makapag-heal, makapagbigay ng energy, ng healing energy sa ibang tao. Ayan. Ito mga astronomical events, Ma'am Cora, ito recently meron tayong tinatawag na supermoon, nagbibigay ito ng matinding enerhiya sa atin, and it also symbolizes kung ano yung kahinatnan ng ating buhay sa mga panahong ito. Yung moon, 'di ba, ina-influence niya yung tides ng Earth. Yes. 'Di ba? So pag full moon, tumataas yung tubig. So pati kasi ang body natin 80% water. So pagka full moon, yung tubig ng katawan natin maakit din hanggang sa utak. Yung gano'n. Parang nagra-rise din yung tide ng ating ano. So, mas inspired tayo during full moon. Ganyan. Tapos, mas at rest tayo naman pagka new moon. So, yung gano'n. So, affected rin yung consciousness level natin. Now, yung pag affected ang consciousness level mo, especially during full moon, mas maraming downloads kang usually makukuha niyan, di ba? So may binibigay rin na mensahe ang buwan sa atin, lalo na pag nag-meditate ka. Yes. So recently, di ba, nagka-supermoon tayo. Okay. Pero at the same time, nagkaroon din tayo ng solar flare or coronal mass ejection. So nagsabay yung energy nung full moon at saka nung solar, yung coronal mass ejection. So parang mas nagkaroon ng compression yung energy sa Earth at pati sa consciousness natin. Kaya nagkakaroon ng mga aurora, mga displays ng aurora borealis. Yes, Kasi borealis, pagka tumama yung energy ng malakas, nako-compress yung magnetic field ng Earth and it creates all these different beautiful colors. So ang nangyayari, ganun din yung sa consciousness natin, nagkakaroon din ng manifestations yung energy na yon. Nag-iiba yung pag-iisip natin kasi may pumapasok na inspiration, na energy. Pero usually, it amplifies, no? So kailangan positive ka kasi usually some of those energies are neutral. So i-amplify niya kung ano nasa utak mo. Kung negative ka, Yun ang ma-amplify ma-amplify. negativity Yes. mo. Oo. Pag positive ka, ma-amplify din yon. Kaya importante, you stay positive para yun yung energy rin na ibibigay mo sa ibang tao. So binibigay yun sa'yo ng sun at saka ng moon, but at the same time, it's your responsibility to also give it to other people. Ayun. So kung iniisip natin na... So pag negative ka naman, Opo. Yes, ma'am. pag negative ka, magiging toxic ka, di ba? Iwasan ka ng mga tao. Oo. Ayan. Anyway, so Ma'am Cora, ano ang dapat nating gawin, especially sa mga panahon ito, hindi na masyadong pinapansin yung mga divine signs na yan kasi masyado tayong nakatutok sa gadget, masyado tayong analytical yung ating pag-iisip. Iba hindi na pinapansin. Sabi nila, ang iba pa nga, ba't mo pinapansin yung mga rainbow na yan saka mga cloud formation na yan nababaliw ka na ba? Mga ganun. Ano ang importance ito, Ma'am Cora, na dapat maging sensitive tayo sa ganito mga subtle messages na makatutulong sa atin? Actually, dapat talaga ngayon maging sensitive tayo sa nangyayari sa paligid natin. At saka we have to give time to ourselves to relax and to meditate and to accept the divine messages. Kasi we're in this ascension process, di ba? Awakening process. So lahat ng mga pangit, kasi yung katotohanan lumalabas lahat ngayon di ba? Yes. So nakaka-distract. Kumbaga kung ikaw madali kang madala ng mga negative news, madidepress ka So kaya nga sinasabi ko, importante na
positive ka kasi pagka nagpadala ka dun sa negative Matatangay ka lang. energy, ma-amplify yun. Pati yung sarili mo, ma-affect yung health mo, yung mental condition mo, ma-affect. So how can you help others? So especially mga light workers ngayon, we're being called to help others understand Correct. that there is this ascension process that we need to go through para makaangat tayo sa 4th and 5th dimension. Kasi pag hindi natin ma-manage yun, may iwan ka sa 3D. You don't want that, di ba? Gusto mo, lahat ng tao makasabay. Siyempre yung duality, yung dark, gusto niyan, maiwan ka kasi misery loves company. Di ba? But joy loves company too, di ba? So, mas maganda, you emit love, you emit joy and harmony. And then, para mas marami tayong maisama dun sa 4th and 5th dimension. So, yun yung importante ngayon. Kaya, we have to look up more. Ano ba yung mga simbolong binibigay sa atin ng langit, di ba? Imagine di ba, kailan ba yun? Nung Sunday, napaka-start nung rainbow at saka ang dami nakakita. Dami nakakita talaga. Tapos yung ang tagal niya. It stayed for over, I don't know, maybe more than 30 minutes. Hindi Ang lang, tagal ma'am. niya, nakuha ko nga ng picture. Actually, hours Hours. I think it took 2 to 3 hours. Yeah. So bihirang-bihira yung ganung celestial event, di ba? Usually rainbows, they stay very, very, briefly. Pero ito, nagtagal siya talaga. Ma'am Cora, thank you so much sa inyong binigay sa amin tonight na wisdom. And of course, parting words lang po, ano ang do you encourage everyone to learn the Reiki healing or any other method of healing na dapat na gawin natin sa hindi lang sa sarili natin kundi sa ating kapwa? Actually, lahat naman tayo merong healing capabilities. Kailangan lang open tayo. Especially in this day and age that we are being called to ascend para we will become more godlike, di ba? Kasi nasa DNA naman natin yung spiritual gifts na yan. So, kung hindi natin tatanggapin, sayang naman. So, kailangan tanggapin natin kasi yun yung heritage ni Jesus Christ, di ba? He was a healer. He was a spiritual healer, physical healer. At saka, wala siyang ginagamit na gadgets. Yes. Laway lang minsan, di ba? Lalawayan lang niya or hipan lang niya yung gumagaling. We also have that ability. Okay? Kaya lang, kailangan tanggapin natin yun. Tsaka, kailangan magkaroon tayo ng self-forgiveness, clearing of our chakras, clearing of our soul, So Reiki does that Yun ang kagandahan sa Reiki. So kaya may attunement process. So may Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3 para ma-attune yung body mo, yung soul mo, matanggal yung mga karmic blocks para maging channel ka for divine energy. Ayan. Thank you so much. So Ma'am Cora. sana tanggapin natin. Opo. Thank you so much. Salamat, Ray. Patensya na. You're welcome, ma'am. Anytime po. Salamat si Ma'am Cora, mga kaibigan ng Auhay, Philippines. And of course, sa ating studio, Brother Elias, ano may dudugtong mo sa sinabi ni Ma'am Cora? Si Papa God, hindi naman natin siya nakita, no? So, saan tayo pwedeng bumase bukod dun sa, di ba, sa mga symbols? Tama, sa mga panaginip, o minsan makakakita tayo ng synchronized na mga bagay. Actually, kapag may mga napapanaginipan tayo, ating mga guardian angels, yung ating spirit guides, na ipag-communicate sa atin through panaginip Kasi habang tayo awake, hindi natin sila napapakinggan, hindi natin sila nakikita. Binibigay naman yun ni Papa God kasi para bigyan tayo ng babala o kaya... Kaya hindi masama ho na maging sensitive tayo sa mga divine symbols, yung mga actually nung mga unang panahon yung mga shaman, di ba, Brother Jay, kaya nilang basahin ang future ng tao sa pamagitan ng cloud formation. Yes. Kasama yan, pati yung dreams, kaya nila mag-interpret. And during the ancient times, itong mga shamans ay merong close cooperation or coordination with the kings and queens. Kung ano magiging future ng mga kingdom. Yes, tama po yan. Di ba? So, dati, gaya ni Propeta David, no?
humingi rin siya ng tulong o Yes, gabay. oo. No, naghanap siya ng manghula. Yun ang dapat natin ibalik, ano ha? Hindi puro tayo gadget, hindi puro mga ano, no? Kasi nawawala, actually ano yan, ang nagpawala sa ating isipan yan yung mga reptilians eh. Pinatulog tayo Sa Bible si Daniel din. Oo. So pinagkatiwalaan siya ng hari. Merong mga interpretation din sa dreams, may mga ganon. Yes. Sila mismo nagsasabi ng mga dreams doon sa mga hari. Ibig sabihin, nangyayari na siya noon pa. Correct, correct. And now they are also trying to awaken all of us, lalo na ngayon, and nasa process tayo ng ascension to the fifth dimension. Kaya nagtutulong-tulong ngayon yung mga galactic beings, mga Pleiadians, Arcturians, mga Sirians, at iba pa. And nandito na sila at tumutulong sa atin. Anyway, Brother Jay, ano ang parting words mo sa ating mga babayan? Ano ang yung advice? Huwag tayo padadala sa emosyon. At panatilihin natin na maging malinis ang ating isipan, pati yung puso. Maging tuwid tayo na tao. Yun lang. Thank you so much. Brother CJ, ano ang may papayo mo sa mga teenager na tulad mo? Ayun lang, mag-focus lang sa life and then piliin lang maging matuwid na tao. No. Tapos Pagpasaway opo, and then regarding naman po sa topic natin, which is yung mga, kung may mga balak silang pasuko yung spiritual, is yung mga symbols. So hindi yun basta-basta. So baka kasi maligaw sila. So kailangan nila maghanap ng mga taong magtuturo sa kanila talaga. Ayan. So ayun lang po. And Thank then you so much. shoutout ko lang si Bay. Hello. Hello, Bay. Ayan. Brother Elias, saan ka raw pwede makontak sa mga gustong humingi ng tulong sa iyo? Sa FB na lang po, Elias Pascasio po, yun na lang din po. Sa TikTok, at meron, ganun din po yung mga pangalan ko. Ayan. Binabati ko po yung aking family, Morano and Pascasio family. Ayan. Especially yung aking commander, Liberty Toralba po. Ayan. Salamat. Thank you so much. Ma'am Cora, maraming salamat din po sa inyo. And of course, sa buong persaho ng Team Misteryo. Salamat, Ray. Thank you so much, ma'am. And Spiritual Guide Philippines. And sa ilang saglit ho, mga kaibigan, ay sasanyo na po ang Misteryo Musika. Pilipinas ang oras, 3 minutes bago sumapit ng alas 11.